Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, COMELEC balak ang manual recount ng mga boto noong 2022 national elections. Foreign investments sa Pilipinas pumalo na sa 427 billion pesos. Pilipinas host country ng Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction 2024. Senator Cayetano minungkahing magbigay ng pabuya sa makakapagbunyag sa mga sangkot sa cyber attacks. Rosters ng mga koponan sa PBA Commissioners Cup inilabas na. Enhypen nakatakdang i-release ang Orange Blood para sa kanilang November comeback. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa pinakamainit na balita, iminumungkahi ni COMELEC Chairman George Garcia ang muling pagbibilang ng mga balota noong 2022 national elections kaugnay ng alegasyong dayaan sa naganap na halalan. Tinitingnan nitong maisagawa matapos ang BSKE sa Nobyembre, kasabay ng paghahanda ng ahensya para naman sa May 2025 elections. Kung mapapatunayan na mayroon ngang nangyaring irregularity sa nakaraang botohan, hindi lamang iba-blacklist o i-diskwalipika ng COMELEC ang technology provider na Smartmatic, kundi posible ding ipabalik ang retention money nito. Sa ibang balita naman, opisyal nang inilabas ng Malacanang ang listahan ng mga regular holiday at special non-working days para sa susunod na taong 2024. Aprobado na ang Proclamation 368 at nilagdaan na ito ni Pangulong Bongbong Marcos kung saan nakasaad ang listahan ng mga holidays sa 2024. Alinsunod sa proklamasyong ito, binibigyan direktiba ang Department of Labor and Employment na ipahayag ang mga patnubay sa pagpapatupad ng mga holidays na ito. Upang mas mapaigting ang pagtugon sa suliranin sa West Philippine Sea at pagresponde sa mga kalamidad, modernisasyon ang solusyon ni Pangulong Bongbong Marcos dito. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Patuloy pa rin ang nakakabahalang tensyon sa West Philippine Sea kung saan ang Philippine Coast Guard ang nagsisilbing frontline para sa seguridad ng karagatan sa bansa. Kaya naman nangako si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na mas paigtingin ng kapabilidad ng PCG sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga modernong equipment at patuloy na mga pagsasanay. Ang pahayag na ito ng Pangulo ay mula sa kanyang talumpati sa ika-122 anibersaryo ng PCG. Aniya, hindi lamang ito para tugunan ang tensyon sa West Philippine Sea, kundi pinapahalagan niya rin ang gampanin ng ahensya sa mga search and rescue operations, aksidente sa karagatan at tulong sa mga kalamidad. Dagdag pa niya, magkakaroon ng karagdagang 40 patrol vessel ang PCG upang mas mapaigting ang kapabilidad ng ahensya. Sa kasalukuyan, mayroong 601 na lighthouses ang PCG para mamonitor ang maritime security at safety ng bansa. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, pumalo sa 427 billion pesos ang kabuang investment sa Pilipinas dahil sa mga foreign visits ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ayon sa Department of Trade and Industry o DTI. Ayon kay DTI Undersecretary Seferino Rodolfo, mayroong kabuang 734 billion pesos ang approved investments ng bansa mula Enero hanggang Setyembre ngayong taon. Ito ay 102% na mas mataas kung ikukumpara sa nakaraang taon. Dagdag pa rito, ipinahayag ni Rodolfo na karamihan sa mga ito ay pamumuhunan sa sektor ng enerhiya.
Matapos ang samut-saring issue ng anomalya sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA, pinarangalan ng Bureau of Customs o BOC ang pamamahala ng paliparan dahil ito'y naisasaayos sa wastong paraan. Kasama ang iba pang ahensyang kaugnay ng BOC, pinarangalan ang NAIA dahil sa kanilang patuloy na pagpoprotekta sa kapakanan ng publiko alinsunod sa Executive Order No. 6 Series of 2016 na nagtatalaga ng complaint center para sa mga mamamayan. Bilang bahagi nito, nangako ang BOC na patuloy nilang tutulungan ang mga opisyal at empleyado na maging tapat sa publiko sa pamamagitan ng pangangalaga sa kanilang kapakanan at kaunlaran. Magde-deploy ng karagdagang tauhan sa paliparan ang Bureau of Immigration bilang paghahanda para sa darating na BSKE at UNDAS simula ika-28 ng Oktubre hanggang ika-5 ng Nobyembre. Ayon kay Immigration Commissioner Norman Tansingco, nasa higit na 50 empleyado ang kasalukuyang sinasanay ngayon sa Clark, Pampanga kung saan isasalang na sila pagkatapos ng kanilang training sa ika-27 ng Oktubre. Kaugnay nito ay puspusan din ang paghahanda ng ahensya para sa paparating na Kapaskuhan kung saan inaasahan ang pagdagsa ng nasa higit na 4 na milyong pasahero. Sa ating lagay ng panahon, naaasahan pa rin ang pulu-pulong pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa, partikular sa hilagang bahagi ng Luzon. Maulap na kalangitan na may mga pag-ulan ang posibleng maranasan sa Batanes, Cagayan, Isabela at Aurora. Gayun din ang posibleng flash flood sa natitirang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. DOT tinukoy ang 15 LGUs na makakakuha ng 180 million pesos tourism fund. Ilang ahensya ng gobyerno pagtutulungan ang pagsasaayos ng bayan ng Socorro sa Surigao del Norte. Pilipinas, host country ng Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction 2024. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Ang Pilipinas ang magiging host country ng 2024 Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction na gaganapin sa Manila mula ika-14 hanggang ika-17 ng Oktubre. Ayon kay Special Representative of the United Nations, Secretary General for Disaster Risk Reduction, Her Excellency Mami Mizutori, isa sa mga pwedeng matalakay sa nasabing conference kung papaano maipababa sa mga local government units ang mga interbensyon para sa disaster risk reduction. Dagdag pa niya, ang Pilipinas ay isang huwaran sa rehiyon ng Asia dahil sa dedikasyon nito sa pagtugon sa banta ng climate change. Ginunita ng Department of Social Welfare and Development ang Pambansang Linggo upang wakasan ang kahirapan nang maisulong ang mga programa para sa mga mamamayang maralita. Narito si Jade Buhoy para sa buong detalye. Bilang bahagi ng pagbibigay ng kahalagahan sa mga programang ipapatupad upang matugunan ang isyong kahirapan ng mga maralitang lipunan, ginunita ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang Pambansang Linggo para wakasan ang matinding kahirapan o National Week for Overcoming Extreme Poverty kamakailan. Ang nasabing pagunita ay pinamunuan ng National Anti-Poverty Commission na alinsunod sa pandaigdigang araw upang puksain ang kahirapan. Samantala, base sa datos ng Okta Research ngayong taon, lumalabas na halos kalahati ng populasyon ng bansa o mahigit 13 milyong pamilya ay tinuturing ang kanilang sarili bilang nasa laylayang bahagi ng lipunan.
Ayon naman sa kasalukuyang administrasyon, itinalaga nila ang tunguhin sa loob ng 25 taon na wakasan ang kahirapan bago matapos ang taong 2024 bilang bahagi ng ambisyon natin. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang ulat, pinaunahan ng Department of Health o DOH ang ika-35 taong pagdiriwang ng Generics Law na pinagtibay noong 1988 sa pamamagitan ng Generics Awareness Month, isang buwang kampanya na naglalayong isulong ang paggamit ng generics at nagsisilbing plataporma para sa pakikipagtulungan para sa DOH, healthcare professionals, private sector partners at mga pangkat ng advokasya. Ang nasabing kaganapan ay umani ng partisipasyon mula sa mga ospital ng DOH, Centers for Health Development at mga butika na nag-organisa ng iba't ibang aktibidad na nagtatarget sa iba't ibang stakeholders sa mga ospital at komunidad. Pagbibigay pabuya, ito ang isinusulong ni Senator Alan Peter Cayetano. Para sa balita, narito si Francis Riodique. Matatanda ang 3 linggo ang nakalipas mula ng mahak ng isang ransomware group ang website ng PhilHealth. Noong nakaraang linggo ay ang website naman ng Philippine Statistics Authority o PSA, Department of Science and Technology o DOST at Bureau of Immigration o BI ang nakatanggap ng mga cyber attacks. Nitong kamakailan lang ay ikinumpirma ang mga suspicious at unusual na aktibidad ang nadetect sa portal naman ng Kamara. Dahil dito ay minungkahi ni Senator Alan Peter Cayetano ang pagbibigay pabuya na nagkakahalaga ng 250,000 pesos hanggang kalahating milyong piso. Ito ay para sa kung sino man ang makakapagtukoy sa mga sangkot sa mga nangyaring cyber attack. Dagdag pa niya, hindi biro ang ganitong klase ng krimen, kaya naman dapat magpursige ang mga law enforcement agencies sa pag-iimbestiga rito. Nilinaw naman ni Department of Information and Communications Technology o DICT Undersecretary Jeffrey D. na maaaring local hackers lamang ang mga nakaraang mga cyber attacks na hindi tulad ng sa PhilHealth na mga professional hackers. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Tinukoy ng Department of Tourism o DOT ang 15 LGUs na makakakuha ng pinagsamang pondo sa turismo na nagkakahalaga ng 180 milyong piso sa ilalim ng bagong Tourism Champions Challenge o TCC na inisyatiba nito. Ayon sa DOT, ang 15 ay nakasama sa shortlist mula sa 70 LGU na nagsumite ng kabuuang 78 proposals mula sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Ang mga ito ay sumailalim sa isang mahigpit na proseso ng pagsusuri kasama ang kasosyo sa kaalaman na PricewaterhouseCoopers Philippines na nagbigay ng ekspertong pananaw. Ang mga nasabing proposals ay opisyal na gagawaran kapag inaprubahan ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA Board sa pamamagitan ng opisyal na paglagda sa isang Memorandum of Agreement sa pagitan ng mga LGU, DOT at TIEZA para sa pagpapadali ng inaugurasyon ng proyekto. Samantala, kamakailan lang ay opisyal nang nilagdaan ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang isang Memorandum of Agreement o MOA kasama ang Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB sa kick-off program para sa pagdiriwang ng Cybersecurity Month 2023. Pinangunahan ni DICT Secretary Ivan John Uy at MTRCB Chairperson Diorela Lala Soto Antonio ang nasabing MOA signing na naglalayong pangalagaan ang publiko, partikular ang mga bata mula sa hindi naaangkop at iligal na online content, gayon din ang pagsulong sa cybersecurity at pangalagaan ang mga cultural Filipino values. Ang pakikipagtulungan ay sumasaklaw sa iba't ibang mga platform, kabilang ang social media, telebisyon at sinehan, paggamit ng mga resources tulad ng mga infographic, art card at may ikling video upang itaas ang kamalayan sa cybersecurity.
Buhat ng epektong dulot ng di umano'y malakultong komunidad na itinatag ng Socorro Bayanihan Services Incorporated sa pangunguna ni J. Renz Kilario o mas kilala bilang si Senyor Aguila, layo ng DSWD na isaayos ang komunidad ng Socorro sa Surigao del Norte. Narito si Princess Castro para sa balita. Sa pangunguna ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, bumuo ang ahensya ng isang composite team kasama ang Department of Health o DOH at Department of Education o DepEd upang maibalik ang pangangasiwa ng pamahalaan sa mga miyembro ng kontrobersyal na Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI. Ito ay matapos ang isinagawang interagency meeting kung saan ipinangako ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na pagsusumikapan nila na maibalik ang pamamahala sa lugar, partikular na ang pagbibigay ng edukasyon sa mga kabataang pinagkaitan nito. Layo ng nasabing grupo na mangolekta ng datos hinggil sa lagay ng kalusugan at literacy status ng mga kabataan at kababaihan sa Sitio Kapihan, Bayan ng Socorro, Surigao del Norte. Kaugnay nito ay gagamitin ang datos bilang basihan kung anong partikular na tulong ang maaaring ibigay ng pamahalaan sa mga residente ng lugar. Samantala, ayon sa datos ng DSWD, mayroong kabuwang 900 na mga households o katumbas ng higit sa 3,000 individual ang miyembro ng SBSI. Sa naitalang datos, ang bilang ng mga menor de edad sa grupo ay nasa higit na 1,000 habang higit sa 500 naman ay mga kababaihan. Alinsunod sa planong magbigay ng edukasyon sa komunidad, magtatatag ng kapit-bisig laban sa kahirapan Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services Program na pangangasiwaan ng DSWD para makabuo ng learning at health facilities sa lugar. Dagdag pa rito ay layon ding magtatag ng isang Sustainable Livelihood at Cash for Work program para mabigyan ng pangkabuhayan ng mga residente ng Socorro. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force. British national timbog sa NAIA ukol sa kasong child pornography. Rosters ng mga kupunan sa PBA Commissioner's Cup inilabas na. MMDA pinasinayaan ang pagsasaayos ng Tripa de Galina. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Magandang balita, upang mabawasan ang mga solid waste sa mga estero sa Metro Manila, isinaayos ang kalagayan ng Tripa de Galina sa Makati City bilang parte ng flood management project ng MMDA. Ang detalye mula kay Princess Castro. Pinangunahan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang inaugurasyon para sa pagsasaayos ng Tripa de Galina sa San Isidro, Makati City kahapon, 11 ng Oktubre. Ang 881 metrong parke ay layong makapagbigay ng isang ligtas na kapaligiran at makatulong na mapabuti ang pampublikong kalusugan ng komunidad. Dagdag pa rito ay makatutulong din ito upang maging disiplinado ang komunidad sa pagtatapon ng kanilang basura. Bilang suporta, dinaluhan ito ng Department of Human Settlements and Urban Development mga kinatawan mula sa lokal na pamahalaan ng Makati at Pasay City. Ang pagtitipon ay sinabayan ng paglagda ng isang Memorandum of Understanding sa pagitan ni MMDA Acting Chairman Attorney Romando Dono Artes, Makati City Vice Mayor Monique Yasmin Lagdameo at Barangay San Isidro Head Rolando Duca Alvarez Jr. Kabilang sa mga features ng parke ay ang pampublikong palikuran na may hugasan at rain harvesting tank,
palaruan, mga kagamitan sa pag-ehersisyo, vegetable beds, trellis at plant racks. Naglagay rin ng MMDA ng mga trash traps, isang sewerage treatment plant na tutulong sa mga dredging activities at paglilinis ng estero ng Tripa de Galina at mga kalapit na katubigan. Samantala, ang proyektong ito ng ahensya ay pinondohan ng World Bank habang ang maintenance naman ito ay iniatas sa pangangalaga ng lokal na pamahalaan ng Makati City at Barangay San Isidro. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Matapos ang samut-saring kaso ng mga banyaga sa bansa, timbog ang British national sa NAIA nung ito'y mapag-alamang nahatulan ng kaso ukol sa child pornography. Tunghayan si Jade Buhoy para sa buong balita. Nahuli ng Bureau of Immigration o BI ang isang British national sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA dahil sa kasong child pornography. Ayon kay BI Commissioner Norman Tansinko, kinilala ang dayuhan bilang si Anthony Collins na may edad na 42 taong gulang kung saan ito'y naharang sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 mula sa bansang Kuwait. Base sa Philippine Immigration Act, ang sinumang nabibilang sa registered sex offender ay hindi papahintulutang makatuloy sa bansa. Napag-alaman din ukol sa Interpol's National Central Bureau sa Manila na si Collins ay nahatulan ng voyeurism at pagkuha ng masiselang larawan ng 2 minor de edad na 16 na taong gulang. Sa kasalukuyan, tinututukan ng BI ang pagsisiguro sa kaligtasan ng bansa sa pamamagitan ng pagbabantay ng mga banyagang nahatulan ng mga kasong kaugnay ng sex crime sa kanilang mga bansang pinanggalingan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Balitang nakalap mula sa iba't ibang rehiyon ng bansa, kasado na ang Naga City sa pagsisimula ng BSKE campaign period bukas, 19 ng Oktubre. Ang kabuuang ulat mula kay Melvin Machado ng One Media Network Naga. Nakahanda na mga paglalagyan ng mga campaign posters sa mga kandidato sa barangay at sangguniang kabataan sa pagsisimula ng campaign period bukas, October 19. Makikita ito sa tapat ng mga barangay hall na itinalagang common poster area ng COMELEC. Ayon kay Atty. Mike Cujulia, Election Officer ng Commission on Elections sa Naga City, may 2 hanggang 3 common poster area sa mga barangay ng lungsod. Depende sa lawak ng barangay. Maliban sa common poster area, pwede rin maglagay ng campaign posters sa mga bahay basta may pagpayag ng may-ari. Sakaling mayroong maglagay sa mga poste o punong kahoy, ito ay babaklasin ng COMELEC. Samantala, kompleto na ang election paraphernalia ng COMELEC Naga. Nasa pag-iingat ngayon ng City Treasurer's Office ang mga ballot boxes at gagamiting official ballot sa barangay at sangguniang kabataan election. Mula sa Naga City sa Bicol, Melvin Machado nag-uulat para sa One Media Network. Back to the ball game. Opisyal nang inilabas kahapon ng Philippine Basketball Association o PBA ang schedule at roster ng 12 kupunan na lalaban para sa 2023-2024 PBA Season 48 Commissioner's Cup. Magbubukas ang kompetisyon sa 5 ng Nobyembre sa Smart Araneta Coliseum sa Cubao, Quezon City. Kabilang sa mga lalahok ang Phil-Am star player na si Justin Brownlee sa kabila ng kanyang doping issue sa nagdaang Asian Games sa Hangzhou, China. Samantala, matatandaan na ang Barangay Ginebra Gin Kings ang defending champion sa nakaraang season ng kompetisyon. Get ready and save the date, NGenes, dahil K-pop boy group ENHYPEN is making their comeback on November sa nakatakdang release ng kanilang bagong extended play o EP na pinamagatang Orange Blood. Nitong kamakailan lang ay inanunsyo ng management company ng grupo na ipapalabas ang nasabing EP sa 17 ng Nobyembre. Ang Orange Blood ay kasunod ng EP na Dark Blood na matatandaang ni-release ng grupo noong nagdaang Mayo.
At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, COMELEC balak ang manual recount ng mga boto noong 2022 national elections. Foreign investments sa Pilipinas pumalo na sa 427 billion pesos. Pilipinas host country ng Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction 2024. Senator Cayetano minungkahing magbigay ng pabuya sa makakapagbunyag sa mga sangkot sa cyber attacks. Rosters ng mga koponan sa PBA Commissioners Cup inilabas na. Enhypen nakatakdang i-release ang Orange Blood para sa kanilang November comeback. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.